Isipin mo, ikaw ay isang paa at may 5 kang daliri at nilikha ka para tumakbo, tumalon sa parang, sa buhangin, lumangoy sa dagat. Pero nakakulong ka sa lahat ng panig. Napapaligiran ka ng masikip na sapatos na pinili ng iyong amo. Ikinulong ka niya sa masikip na kulungang ito at hindi mo man lang magalaw ang iyong mga daliri. At unti-unti, hindi na sila gumagana ng maayos. Nainggit ka sa kamay dahil siya. Tinitingnan mo siya at nakikita mong gumagalaw siya. Nakikita mong malaya siya. Pinakamadalas lang tuwing taglamig na pupunta sa guwantes o minsan sa bulsa. Ikaw naman, palaging nasa medyas, lalo pang pinagpapawisan, or kaya naman nasa sapatos na kung ano-ano. Sana kung maganda pa ang sapatos, pero ang amo mo, medyo mababaw ang isip niya. Hindi niya nakikita na ganito na ang itsura mo. Ayan pa, malaki ang hinlalaki. At pinili pa niya para sa iyo ang ganitong sapatos. At hindi talaga kasya ang mga daliri mo. At para lang kahit papaano makaraos. Anong ginawa ninyo sa mga kapatid? 5 kapatid ang kinuha ninyo. At ganito, sobrang lahat ay ganito nagsiksikan. Parang kayo, 50 tao na sa isang kwarto lang na may sukat na 5 metro kwadrado at doon pa rin kayo nagtatrabaho. Ganyan ang buhay ninyo. Ano sa tingin nyo mga kaibigan ang mangyayari kung nanonood kayo sa ganitong sitwasyon? Limitahan ang galaw ng mga daliri at ilagay sila sa isang kapaligiran kung saan sila ay sobrang naiipit. Sa palagay ninyo, gaganda ba ang kanilang paggana? I-comment ninyo. Alin sa mga daliri ang pinaka naghihirap? Sa tingin nyo, yung lalaki ba? Oo, at pati na rin ang maliit na daliri sa ilang mga pagkakataon. Pero ang pinakamatinding pinsala ay natatamo ng hinlalaki. At ang kasukasuan na nandito sa atin, dito. Ito ang ating metatarsal na buto, tarsal. At dito naman ang mga buto ng phalanges ng hinlalaki, ng paa. At itong kasukasuan na ito, ang pinaka napipinsala. Dahil kapag inilagay natin sa ganitong sapatos na nagtutulak sa hinlalaki ng paa papasok, dito sa loob, wala nang espasyo para dito. Kasabay nito, habang naglalakad tayo, palaging nabibigatan pa rin ito. Ibig sabihin, habang naglalakad ka, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Habang gumagawa ka ng hakbang, ayan, umaapak ka. Gusto mo man o hindi, sa hinlalaki ng paa ka pa rin aapak. Saan mo palagay na pupunta ang pinakabigat? Tingnan ninyo ang kapal ng mga butong ito. Kita nyo, ang hinlalaki ang may pinakamakapal na buto. Ang maliit na daliri ay kakaiba rin, pero mas makapal pa rin kaysa sa 3 nasa gitna. Itong 2 butong ito, ang nakakaranas ng pinakamalaking bigat. Nakikita natin kung gaano kalaki at dito napupunta ang pinakamabigat na bahagi. Laging sa hinlalaki. At kung doon mapupunta ang bigat, at saka siya pa rin ang magiging sandigan natin. Ganito, na ililihis ng sapatos. Siyempre, palaging masasaktan itong kasukasuan na ito. Ibig sabihin, nakikita natin kung paano tayo umaasa sa hinlalaki. Kung maayos ang lahat, maganda ang takbo. Pero kung makitid ang dulo ng sapatos natin, dito mismo masasaktan at mamamaga ang kasukasuan. Dagdag pa, ang makitid na sapatos ay dumidiin at nagsisimulang masaktan ang mismong bahaging ito. Nagsisimula itong mamaga, lumalaki, at lumalabas ang mga buto-buto o bukol. Bumalik tayo, kailangan munang itigil ang proseso. Paano ito gagawin? Palitan ang sapatos, pumili ng tamang sukat. 2 paraan kung paano ito magagawa. Una, dagdagan ang sukat ng sapatos. Kung gusto mo pa ring magsuot ng ganitong sapatos, narito kung saan ang tuktok, ang pinakamataas na bahagi. Sa antas ng gitna ng paa, kailangan mong kumuha ng mas malaking sukat ng sapatos para magkaroon ka ng mas maraming espasyo para sa iyong hinlalaki. Ibig sabihin, dito dapat ay may natitirang kahit kalahating sentimetro.
Dahil dapat mo ring isaalang-alang na kapag tumapak ka sa paa, ang paa natin ay nag-a-absorb ng impact at medyo humahaba, gumagawa ito ng ganitong galaw. Pero sa ideal na sitwasyon, mas maganda kung ang sapatos mo ay may ganitong hugis para may espasyo para sa hinlalaki ng paa. Ibig sabihin, ang paa mo ay may hugis ng sarili mong paa. May iba't ibang hugis ng paa. Lalo na ito ay mahalaga para sa mga may malaking hinlalaki sa paa. Hindi sila pwedeng magsuot ng karaniwang sapatos. Kailangan nila ng ganitong klase sakaling kailanganin. Kung minsan naman, hindi ganoon kalaki ang hinlalaki sa paa. Yung gitnang daliri, halos kasing haba ng hinlalaki. At minsan pa nga, mas mahaba pa. Para sa kanila, ang ganitong sapatos ang bagay. Mas maswerte sila. Mas kaunti ang posibilidad na magkaroon sila ng deformidad o arthrosis sa kasukasuan na ito. Kaya, mga kaibigan, nahinto ang proseso dahil agad nating pinalitan at itinapon ang lumang sapatos. Ngayon, kailangan nating hanggat maaari at depende sa inyong yugto, ibalik ang paggana at tungkulin ng inyong paa. Ang unang kalamnan na kailangang maibalik ay ang kalamnan na nagpapagalaw palayo sa hinlalaki ng paa. Sa panahon na pinahirapan mo ang iyong paa sa maling sapatos, ito ay tuluyang na-atropya. Sinabi niya ang lahat. Hindi ko na kaya, mamamatay na ako. Sabi ng kalamnan na nagpapagalaw palayo sa hinlalaki ng paa at tuluyan itong natulog sa hindi aktibong estado. Panahon na para gisingin siya. Kumuha ako ng bola at dahan-dahang pinakalma ang bahagi. Sumunod ito. Mas maganda kung meron kang ilan dito, isa na mas malaki at isa na mas maliit. At ang bahaging ito, huwag mong gagalawin mismo ang kasukasuan na masakit at namamaga. Lahat ng bahaging ito, simula sa likod, mula dito, dito sa gilid, imasahin natin. Gamitin natin ang bola para dito. Paano? Kukunin mo, tapakan mo ito ng ganito. Tapakan mo at igalaw mula kaliwat kanan. Sa isang direksyon, tapos sa kabila, paulit-ulit, dito sa gilid. Magkakaroon ng sobrang sakit na bahagi. Palaging nandyan sila. Kailangan lang imasahe, pindutin, at hawakan sandali. Pagkalipas ng 20 segundo bababa ang sakit. Kung hindi, hinaan natin ang pagpindot. Unti-unti, mawawala rin ang sakit sa ilang araw. Sa ilang mga kaso, maaring abutin pa ng ilang linggo para maproseso lahat ito. Diretso dito, ayan. Mahalaga rin ang mga bahaging ito at dapat trabahuhin. Pwede ring gumamit ng mas malaking o mas maliit na bola. Ibig sabihin, lahat ng bahaging ito, pati kung saan ang maliit na daliri, imasahe rin. Pero mas mahalaga sa inyo ang bahaging ito. Gamit ang kamay, gawin din ito sa buong loob. Lahat ay hinahawakan at tinatrabaho. Buong kalamnan na nagpapagalaw ng hinlalaki. Ibig sabihin, ang tungkulin ng kalamnan na ito ay igalaw ang hinlalaki palayo sa iba. Meron din kayo nito sa kamay. Ito ang gumagawa ng galaw na ganito. At pati na rin ang hinlalaki sa inyong paa. Nawala niya ang kakayahang ito. Nawala ang kakayahang igalaw palayo sa gilid. Pansinin ninyo ang inyong paa. Dahil sa buong buhay ninyo ay nagsusuot kayo ng sapatos. Ganito ang itsura ng inyong paa. Tingnan ninyo. Ang hinlalaki ninyo ay ganito. Nako, halos hindi na gumagalaw. Kawawa na. Kung ipinanganak kayo sa gubat at inialay ninyo ang inyong buhay sa pag-akyat sa mga puno ng niyog, pagkain ng saging, ganito sana ang itsura ng inyong hinlalaki. Kung walang sapatos, ganito ang itsura niya. Napakagandang malaking hinlalaki at ang inyong kalamnan na nagtataas ng scapula ay magiging sobrang developed. Maskuladong kalamnan na nagtataas ay grabe. Yung nagtataas ng scapula, yung naglalayo ng malaking hinlalaki. Kung hindi kayo nagsusuot ng sapatos, hindi nyo pa malalaman. Sa totoo lang, sa mga timog na rehiyon ng ating malawak na mundo, doon kung saan ang mga tao buong tag-init, sa kanila buong taon. Hindi pa nila alam ang sakit na ito dahil hindi sila nagsusuot ng sapatos. Walang humahadlang sa paggalaw ng kanilang hinlalaki sa paa.
Mas kaunti talaga. Laganap lang ito kapag hindi pa nila nakikita ang sapatos. Pero kapag nagkaroon na ng sapatos sa mga tindahan, halimbawa, kung ihulog mo mula sa helicopter ang mga sapatos sa kanilang tribo, agad-agad magsisimula na ang lahat ng ito sa kanila. Kaya, mga kaibigan, susunod ay ang ikalawang yugto. Akala nyo ba dito na natatapos? Hindi. Ito ay pagpapahinga. Lahat kayo ay mahilig mag-relax, mahilig magpahinga, mag-chill, pero dumating na ang oras para magsikap. Kaya kumuha tayo ng goma. Iba-ibang klase ng goma. Pwede rin kumuha ng goma para sa buhok, goma para sa pera. Kung may pera kayo. Ganito lang ikabit. Tingnan ninyo. Ope, sa hinlalaki. At yung isa pang paa, ganun din. Yung isa pang paa. Kung meron nito, ilagay nyo lang sa tabi. Sa tabi, ganito lang. Kita nyo. Maayos. Editor. Dito rin nilagay. Pero yung goma, baka mas maliit ito. At ngayon, ano ang gagawin natin? Ikinabit sa baluktot nating mga hinlalaki sa paa na nasira ng sapatos at dahan-dahan nating ibinubuka ang mga paa sa gilid. Dito, lumalaki ang pagitan ng hinlalaki at kasunod na daliri. Ano ang tawag sa pangalawang daliri sa paa? Hintuturo ba o may iba pa itong pangalan? Sino ang nakakaalam ng mga pangalan ng mga daliri sa paa? Hindi yung una, pangalawa, pangatlo lang. Ano talaga ang mga pangalan nila? Kung alam mo, ilagay sa komento. Sige, ano ang gagawin natin? Hinila na. Gamit ang goma, nire-relax natin ang mga kalamnan at tissue ng hinlalaki, kabilang ang abductor at adductor na kalamnan. At ngayon, nire-relax natin lahat ito para masanay ulit ang daliri natin na gumalaw papunta sa ganitong posisyon. Sa ganitong paraan, hanggang 5 minuto nating ginagawa ito sa ating libreng oras. Pagkatapos, panatilihin ang ganitong paghatak. Ganoon din dito, pati pangalawang paa natin. Isipin mo, heto siya. Ngayon, sisimulan mong igalaw muna ang iyong paa. Gawin mo ang galaw na pasulong at paatras. Ibig sabihin, hinihila rin ng goma ang paa mo sa gilid. At ngayon, igalaw mo na ang iyong paa. Pwede mo itong isabit para walang sagabal sa sakong mo. At gawin mo lang ang galaw gamit ang mga paa mo, pababa at pataas. Pababa at pataas. Tinitingnan. Kung hindi man ang mga palabas ko, kahit mga serye man lang. Ayan, ginagawa nyo dito. Dito nyo ginagawa. Ayan, panatilihin nyo ang paghatak sa pagitan ng mga hinlalaki. Gawin ito ng 2-3 beses ng tig 10 ulit. Ginawa nyo na. Susunod. Ngayon sisimulan nyo ng igalaw ang mismong hinlalaki. Panatilihin ang posisyon ng paa. Ibaluktot, ituwid, ibaluktot, ituwid, ibaluktot, ituwid. Para masanay siyang gumalaw sa tamang direksyon, panatilihin ang paghatak na ito. Gawin ang galaw. Isa ng daliri ang gumagana papunta roon, pabalik, papunta roon, pabalik. Ibig sabihin, hinihila natin at ang daliri ay pataas, pababa, pataas, pababa. Ganito ang galaw na ginagawa niya. Ayan mga kaibigan. Ito ang makakatulong hindi lang para mawala ang sakit sa mismong kasukasuan, kundi para maibalik din ito sa tamang posisyon. Pero gaano ba ito posible sa kasalukuyang yugto? Kumusta na ang lagay ninyo ngayon? Maibabalik ba ito sa tama? Kaya, mga kaibigan, sa susunod na yugto, sanayin ninyo ang kalamnan na nagpapagalaw ng hinlalaki ng paapalayo. Dito natin ikinakabit ang goma at hinihila ang hinlalaki. At ngayon subukan ninyong kasabay ng paghila, tulungan ang hinlalaki na gumalaw papunta rito sa gilid. Sa umpisa, syempre, magiging mahirap ito dahil mahina pa ang kalamnan ninyo. At maaring habang gumagalaw, medyo tataas ang mga daliri kasabay ng paggalaw sa gilid o kaya naman, sa iba, sabay na bababa ang mga ito. Ibig sabihin, hindi lang siya gagalaw sa gilid. Pati ibang kalamnan tulad ng nagbabaluktot at naguunat ay gagalaw rin. Normal lang iyan sa simula. Pero paglipas ng panahon at lumakas na ang kalamnan, mas magiging madali na gawin ang galaw na ito. Ibig sabihin, subukan ninyong gawin muna ang galaw ng daliri papunta sa gilid kasabay ng goma. Tapos kapag kaya na, gawin ninyo ito
nang wala na ang goma. At tingnan natin kung gaano ninyo ito magagawa. Kahit maliit lang ang galaw na ito, kahit halos hindi makita, pero kahit ganoon kaliit na galaw, ay na-activate na ang kalamnan na ito. Ganito natin magagawa. Kita nyo, mailalayo ang daliri. Ang galaw na ito ay tinatawag na paglayo. Ang paglayo ay ibig sabihin, ang hinlalaki natin ay pwedeng lumayo mula sa ibang mga daliri. At ang paglapit naman ay kabaligtaran. Nilalapit ito pabalik sa kanila. At dito, ganoon din. Ang daliri ay pwedeng lumayo dito at bumalik ulit dito. At ang una natin kailangang gawin ay ibalik ang tono ng kalamnan na nagpapalayo ng hinlalaki. At subukan mong gawin itong galaw na ito papalayo. Dito ka magkakaroon ng tensyon. Dito. Pero sa simula lang. Ibig sabihin, sa loob na bahagi ng paa. Maaaring sa iba't ibang parte. May mga tao na pagkatapos ng unang mga ensayo o habang unang mga ensayo, nakakaramdam ng kaunting pulikat sa muscle na ito. Walang dapat ikabahala. Normal lang ito sa umpisa. Maaari mong gamitin ang bola para muling imasahe ang bahagi. Ibig sabihin, una mong ginagawa ang galaw na ito ng pasibo gamit ang paghila ng goma. Tapos susubukan mo ng ilayo ang hinlalaki. Habang tumatagal, pwede kang gumamit ng maliliit na goma tulad ng ginagamit sa pera o kaya'y para sa buhok. Ikakabit mo sila dito ng ganito. Ganyan sa lahat ng daliri. At subukan mong mag-effort, ilayo ang hinlalaki at maliit na daliri papalayo sa isa't isa. Sa magkaibang direksyon, sa pagdaan ng panahon, magagawa mo rin ito. Ang galaw ng maliit na daliri at hinlalaki. Kapag nag-practice ka ng mabuti, matutunan ulit ng mga daliri mo na gawin ang mga galaw na ito dahil sa madalas na pagsusuot ng sapatos, natatrophy ang mga ito at hindi gumagana ng maayos. Mahina ang galaw ng hinlalaki at maliit na daliri. Kaya, at pagkatapos nito, maganda pa rin. Gawin ang ehersisyo sa paglapit ng hinlalaki gamit ang goma. Mas mainam kung sabay na gagawin ng dalawa. Ganito. Hinila mo ang daliri gamit ang goma at sinusubukan mo itong ibalik sa gitna. Hinihila ng goma, pero ibinabalik mo pa rin. Ibinabalik mo siya. Ibinabalik mo siya. Ibinabalik mo siya. Dito, sabay mong magagamit ang kalamnan na nagdadala ng hinlalaki mo at magsasanay ka at mag-iinat dahil naaatropi din ito. Dahil ang hinlalaki ay palaging nasa posisyon ng paglapit. Maikli at mahina ang kalamnan na ito, habang ang kalamnan na naglalayo ng hinlalaki ay mahina at nakaunat. Ibig sabihin, pareho silang mahina. Pero ang isa ay palaging pinaikli at ang isa naman ay palaging nakaunat. Ayan. At yun lang. Maganda ring imasahe ito gamit ang bola pagkatapos ng ganitong mga manipulasyon. Kaya mga kaibigan, kapag nagbago ang posisyon ng hinlalaki, nabubuo rin ang maling anggulo ng paggalaw ng tuhod sa sandaling tumapak ka sa hagdan. Halimbawa, kapag bumababa ka, umaakyat, o basta naglalakad lang sa ganitong tao, nabubuo ang ganitong galaw ng tuhod. Lumalampas ito sa sakong. Lumilihis papasok dito. At dahil dito, napupunta rin ang bigat sa loob na bahagi ng paa, sa kasukasuan ng hinlalaki, upang para muling mapaunlad ang paggalaw ng bukong-bukong na nasanay sa maling anggulo. Bahagyang nakapihit papasok ang paa kumpara sa tuhod, kaya nasasanay din ang tuhod sa ganitong galaw. Para maibalik natin ang paggalaw na ito, kailangan nating gawin ang mga sumusunod na hakbang. Kumuha ng goma, itali ito sa antas ng tuhod. Kahit anong goma ay pwede. Tumayo, at pwede kang humawak sa kahit ano gamit ang iyong mga kamay sa puntong ito. Ayan, hinihila ng goma. Ibig sabihin, kung ginagawa ko ito gamit ang kanang paa, dapat ko ba itong itali sa kaliwa? Ayan, sisimulan ko na ang galaw. Una, gamit ang tuhod. Paabante, paatras, ulit.
Sa sandaling ito, dahil ang goma ay nagbibigay ng partikular na puwersa, pwede mo itong ilagay sa itaas o ibaba ng tuhod. Hindi mahalaga kung saan, basta nagbibigay ito ng tamang puwersa at kailangan kong igalaw ang aking mga kalamnan. Pero hindi dahil sinasadya kong igalaw ang mga ito, kundi kusa silang umiigting. Tama lang yan, napupunta ang bigat sa tamang bahagi ng paa. At kita nyo, ang tuhod, kahit sanay itong pumasok sa loob, nagsisimula itong gumalaw palabas. Pareho rin ang pwedeng gawin kung nagkaroon ako ng maling gawin na ilihis ang tuhod dito tuwing naglalakad. Ibig sabihin, kapag naglalakad ako at nakapihit, papasok ang paa ko. Ipinipihit ko ito ng diretso gamit ang goma. Gamit din ang gomang ito para itama. Ito ang tamang galaw. Pwede ring gawin ito sa hagdan para masanay ang tuhod ko na gumalaw ng tama kaugnay ng paa habang naglalakad. At ang susunod na ehersisyo. Ngayon ilalagay ko ang paa kong ito sa likod at gagayahin ang galaw ng paglakad. Ilalagay ko ang paa ko sa dulo ng mga daliri. Itutuloy ko lang. Ililipat ko lang ang bigat sa harap ng paa. Ilalagay ko ang paa ko sa dulo ng mga daliri. Tatayo ako ng 1 o 2 segundo at babalik. Ulitin ko ulit. Ilalagay ko sa dulo ng mga daliri. Hinihila ako ng goma at babalik. Ulitin ko ulit at babalik. At sa ganitong paraan, natutrenuhan din ang tamang anggulo ng paggalaw ng paa. Kaya mga kaibigan, binabati ko kayo sa pagkakaroon ng mga bagong kalidad at epektibong ehersisyo para maibalik ang tamang hugis ng paa at matanggal ang mga deformidad ng hinlalaki sa paa. Ang mahalaga ay gawin ito. Hanggang sa susunod na mga palabas, mga mahal kong kaibigan.